Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito dito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte about sa pag-uusap ng Kongreso tungkol sa impeachment niya. Oo nga, narinig ko nga yan parang may kumakalat nga na balita na ipapa-impeach nga daw siya. So, para naman sa akin, depende rin naman kasi yun sa nagawang kasalanan ni VP Sara. Hindi naman agad-agad may impeach yan kahit na marami na mga taong na-impeach. Pero, kung nakikita talaga ng Kongreso na meron talagang batayan para ma-impeach siya, wala siyang magagawa kung pinag-uusapan nga ng Kongreso yan. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw. See? So, meron talaga silang mga angels dyan kahit dyan sa Congress. Sa bagay, di ba nga ginamit ni Duterte, ng dating Pangulong Duterte ang Congress para mawalan ng prangkisa itong ABS-CBN, malamang may natitira pa rin silang mga ahas dyan sa Kongreso. Pero ako natutuwa ako kasi yung mga napapanood ko ngayon, yung mga kongresista, ang tatalino nila Dito natin masasabi na hindi lahat ng tao mababayaran natin. Kasi meron namang mga taong may pera din sila So hindi nila kailangan ng pera ng kahit na sino. So ang gusto nila is ipatupad ang batas, gawin ang trabaho nila at ibigay sa taong bayan ang tamang pamamalakad at kung paano dapat pinapatupad ang batas para sa Pilipinas at para sa bansa natin. So natutuwa ako kasi maraming mga matatalino mga kongresista ngayon na may mga pera nga naman na nagsasalita laban dito sa mga Duterte. Sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung... See, tama nga naman kasi. Hindi naman pwedeng puro na lang tayo ganyan Sabi ni ganito, hearsay, sabi ni ganyan. Kung talagang may gusto silang patunayan, magpakilala sila, di ba? Yung mga witness nga laban kay Kibuloy, di ba? Nagpapakita na rin ng mga mukha ngayon. Magpakilala sila. Sabihin nila kung anong pangalan nila. Kasi kung madami rin naman sila ano naman ang magagawa natin? Kung totoo, kasi minsan yung mga sabi-sabi lang, nakinig lang tayo sa kung kanino, hindi rin natin masasabi kung totoo talaga yung sinasabi. Mahirap kasi yun nagigisa kayo sa sarili nyong mantika. Yung gumagawa kayo ng kwento, pero kwento nyo pala yung ginagawa nyo. Yung mga sinasabi nyo, nangangahulugan na kayo pala yung pinapaliwanag nyo. Kayo yung ipinapakilala nyo, hindi yung ibang tao. Mga nakukuha nilang informasyon mula sa grapevine, but dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Impeachment is not a light matter. This is explicitly mentioned by the Constitution. There are very strict grounds for this po. And in addition to the grounds, it is something that should be voted upon by Congress. Hindi po siya basta-basta lang napag... See? Matalino yung mga kongresista natin ngayon. Nag-iisip, nagsasalita ng tama, lahat ng sinasabi totoo, marangal. Hindi lang gumagawa ng kwento at kung ano-ano lang para mapansin ng taong bayan. Diba nga katulad nung pagkuha niya ng pondo para sa aklat niya? Anong sinabi niya doon? Hindi maganda kasi yung sinabi niya, nasa aklat yung pangalan niya. O doon pa lang nahuhuli na siya Doon pa lang parang sinasabi niya na nangangandidato na siya. Kasi nandun na nga yung pangalan niya sa likod, diba? So, wag tayong gagawa ng kwento na yung kwento pala is tayo rin pala yun. Masama po yun. So, yun lang. Nagpapasalamat ako kasi may mga kongresista tayong matatalino, maayos, at sana ipaglaban nila ang katarungan at bigyan ng hustisya ang taong bayan. Yun lang. Adios.